Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito ang sabi nung isang dating senador tungkol doon sa sinasabi ng ombudsman na inililimit na nila sa tatlong pamamaraan ang paglalabas ng kopya ng SALN. Na ito po, paglabag ito sa saligang batas. Mga kaibigan, ito ang sabi nung isang senador na sumulat nitong Republic Act 6713. O ito yung madalas kong binabanggit sa inyo, di ba? Kasi pagka nadimanda ka ng GRAP, may isa ka pang kaso, automatic, na ikakaso sa iyo. Automatic yun. Violation of Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa sumulat nitong batas na to, maliwanag na yan paglabag sa batas. Itong memorandum ng ombudsman. The exact words, sabi ho dito nung dating senador, of Section 8 of RA 6713 is that this declaration of SALNs, the public have the right to know about it. Mga kaibigan, at ito ay alinsunod pa rin sa implementing rules and regulations, yung IRR, kung tawagin, yun yung mechanics ng batas. Diba? Ginagamit din daw itong salitang ito na ang tao ay may karapatang makaalam. Magkaroon ng access diyan po sa SALN ng mga public officials. Paano mong malilinis yan Kasi yung SALN ang pinakamatibay na magiging ebidensya mo. Halimbawa, meron ka na diskubre, property. May sasakyan, halimbawa, ang isang public official. Mukhang mababa lang ang kanyang sweldo at posisyon sa gobyerno na hindi niya maa-afford o wala siyang kakayahan na makabili ng isang, halimbawa, luxury vehicle. Mamahalin na sasakyan. So, kung ikaw, media man ka, ang immediate na gagawin mo, kumuha ka ng SALN, di ba? Titignan mo kung itong sasakyang ito ay kasama sa kanyang idinideklara o diniklara sa kanyang SALN. Mga kaibigan, di ba? Bahay at lupa. Ito bang bahay at lupa na ito na nadiskubre mo, kanya? Ito kaya nakalagay doon sa SALN niya? Kasi dapat ilalagay mo yan Paano ka pa ngayong masusugpo ang pagnanakaw kung wala ka na niyan? Hindi ba? Wala nang karapatan ng tao dyan. Ang publiko. Mga kaibigan, ano pa saysay ng ombudsman? Lumayas na lang kayo kasi nagpapahirap na lang kayo sa bayan Ang ginagawa ninyo, tinutulungan na lang ninyong magnakaw ang mga magnanakaw. Pagkatapos, makikiparty kayo sa pinagnakawan. Di magnanakaw din kayo, di ba? Ganon din ang sandigan bayan Mga kaibigan, ang gustong-gusto ng sandigan bayan pa, ang kaso, nadadalhin sa kanila, plunder.
Kasi pag plunder, malaki ninakaw. Pag malaki ninakaw, matagal maubos yan. Pag dumating sa kanila, marami ka pang naitabi, pwede mong ipanlagay sa kanila yon para ibasura nila yung kaso mo. Pero kung konti ninakaw mo, na-demanda ka o kaya hindi naman sadyang nagkaroon ng short, pwede mo namang ibalik kung maliit na halaga. Hahatulang ka niyan. Bakit? Kasi kung maliit ang ninakaw mo, dadaan ka sa ombudsman, magbabayad ka ng abogado. Doon pa lang, ubus na yung ninakaw mo, pagdating sa Sandigan Bayan, wala ka ng pera. Hatulang ka na nila. Bakit? Wala kang panlagay. Kaya wala nang silbi itong mga batas, mga kaibigan. Ang sabi ho dito nitong dating senador na may akda nitong 6713. The IRR are clear. Sabi niya, ang implementing rules and regulations o yung mechanics ng batas ay maliwanag. There can be no restrictions. Hindi mo maaaring lagyan ng restriction yan. The law is higher than an IRR. Mas mataas ang batas kaysa implementing rules and regulation. But in this case, they speak of the same thing. So I don't understand where the Office of the Ombudsman based its memorandum restricting access to salins of public officials and employees. Ayun. Memorandum lang yan. Pwede mo bang isupersede? Pwede bang ako, gagawa ng memorandum, ako halimbawa happy ng isang tanggapan, natatapakan nitong memorandum, mababaliwala nitong memorandum ang bisa ng konstitusyon? Sige nga. Kahit hindi ako abogado, ay alam natin yan. Halimbawa, meron tayong Republic Act, di ba? Pinakamataas konstitusyon. Pagdating sa, tapos itong mga regular na batas, kung tawagin, Republic Act. Pagkatapos, meron tayong sa mga cities, municipalities, may mga ordinansa. Batas din yun eh. Pero, doon lang sa sakop nila. Ngayon, ikaw, halimbawa, city, pwede bang ang konseho ng syudad gumawa ng batas na sasalungat sa Republic Act? Hindi pwede yun. O kaya national laws. Hindi pwede yun. Yung pambansang batas, di lalong hindi pwede sa konstitusyon. Diba? Ano pa nga pagka gumawa ka ng ganyan, violation of the Constitution yan. Pwede kang tanggalin sa pwesto. Paglabag sa konstitusyon yun, gagawa ka ng batas, sisira sa konstitusyon. Di violation ng konstitusyon yun. Di dapat matanggal ka sa pwesto. Di ba? Yung memorandum ni Martires na yan, dapat grounds yan para kung pwede siyang i-impeach, dapat ma-impeach yan . Hindi ko lang alam kung kasama yung ombudsman sa ini-impeach. Yan ang mahirap. Lalo ombudsman ka. Hindi ba? Saan kayo didimanda? Public official din kayo. Alangan naman dyan ka rin idimanda sa ombudsman din. Di wala nangyari sa kaso. Tinanong ko itong senador dating senador. Ano sa palagay mo yung memorandum ng unconstitutional ba yung memorandum ng ombudsman? Sinabi niya, I believe so.
Oh. Oh, sabi niya, why restrict access when the law is very clear? Maliwanag ang batas eh. Kasi dito wala nang batas dito, mga kaibigan. Pagka ang batas binastos mo, nawawala na yung batas. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, hindi ka pwede magkaroon ng dalawang set of laws eh. Hindi ba? Katulad sa pagdidesisyon ng mga hukuman. Hindi pwedeng dalawang, lalo Korte Suprema, ginagawa ng Korte Suprema yan. Bastusan. Ha? Sa kaso ni Erap at saka ni Halusos, magkapareho sila ng kaso na hindi na sila pwedeng kumandidato, pero sa kaso ni Halusos, hindi na pinayagang makatakbo. Pero si Erap, pinayagang makatakbo. Ano tawag mo ron? Two sets of laws. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, nagiging batas yan eh. Batas yan na pagtutularan. Kaya kung tawagin jurisprudence, mga kaibigan, pag nagkaroon ng magkaiba, isang kaso lang yun ha. Magkaparehong kaso yun. Ano yung kaso nila? Yung pinatawan sila ng automatic sa kanilang kaso, sa hatol sa kanila, yung pong accessory penalty na ipinagbabawal na yung perpetual disqualification from holding public office, any public office. Mga kaibigan, pinagbabawal na sa kanila yon. Bakit? Kasi mayroong batas na sinasabi kapag ka ang isang akusado ay nahatulan ng 1 taon pataas, 1 taon na pagkakulong pataas, sa kasong may kinalaman sa moral turpitude, automatic disqualified ka na humawak ng anumang pwesto at tumakbo. Mga kaibigan, ibig sabihin, tanggal na sa'yo yung iyong political rights. Mga kaibigan, civil and political rights. Bakit si Halusos hindi pinayagan? Alam ba ninyo yung kaso nila Erap noon sa Supreme Court? Yun may kinalaman sa pagtakbo ni Erap, di ba, sa Maynila, pinail yun. Si Halusos naman, tatakbo rin siya dun sa Zamboanga, hindi siya pinayagan ng Korte Suprema. Pagdating sa Korte Suprema, kinatigan ng Korte Suprema ang COMELEC. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero pareho ng kaso sila. Magkaiba lang ang nature. Kasi rape yung kaso ni Halusos kay Erap, plunder. Mga kaibigan. Pero magkapareho yun. Ang kinu-question sa kanila ay yung kanilang eligibility. Di ba? Na makatakbo. Hindi na sila eligible. Pareho dapat. Bakit kay Erap pumwede? Kaya nagkaroon ng masamang desisyon. Iba ang desisyon kay Halusos, iba kay Erap. Madalit sabi, dalawa batas. Pagka bumangon ngayon ng disqualification, alin doon ang gagamitin ng Korte Suprema na desisyon? Yung desisyon kay Halusos o yung desisyon kay Erap? Pagka merong pinailan ng disqualification at yung disqualification sa COMELEC inapil sa Korte Suprema, alin doon? Yun ang tanong ngayon. Alin doon sa dalawa ang
gagamiting desisyon ng Korte Suprema. Jurisprudence yun mga kaibigan Di ba malaking katarantaduhan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, why restrict access when the law is very clear? Sabi di ba? Nung abogado ito Ito si dating Senador Joey Lina. Kasi siya may akda nung 6713, mga kaibigan Republic Act 6713. Sabi niya, any memo, anumang memo, memorandum, or even executive order of the office of the President cannot take precedence over the laws which is passed by Congress. Mga kaibigan, ang nilabag ditong konstitusyon, yung constitutional right ng publiko. Mga kaibigan, yun ang nilalabag dito. At yung batas, sabi nga, kahit pa memorandum or executive order ng presidente mismo, hindi niya pwedeng tapakan o baliwalain yung batas na ipinasa ng Congress dahil yun ang mas mataas na batas kesa dun sa memo-memo, circular-circular, mga kaibigan. At idinagdag pa nitong dating senador na si Lina na ang mga miyembro ng media at tax-paying citizens, ibig sabihin, ang publiko, who suspect na naghihinala that the wealth of public official is not commensurate to his salary, na ang kayamanan ng isang public official ay hindi po tumutugma sa kanyang sweldo or even from his private business. Mga kaibigan, should have access to their salin. Kahit na yung mga public official na hindi tumutugma yung kanilang kayamanan sa kanilang sinusweldo, kahit pa ito ay mula sa pribadong negosyo, ang media at ang publiko ay kailangang magkaroon ng access sa kanilang salin. Nakita na ninyo? Kasi nga sa salin, halimbawa, may property ka, ilalagay mo ron ang amount. Diba? Pagka kinwestiyon ka, paliliwanag mo, saan galing ito? Hindi, meron ako negosyo Ano negosyo yan? Ganyan. Yan bang negosyo mo? Legal ba yan? Baka para ka si Ahan Chen. Daming illegal na negosyo. Sabi pa ni Lina rito, mga kaibigan, the higher interest must prevail. And that's the interest of the public. Ang dapat manaig ay yung interest ng publiko. Yun ang pinakamataas na interest. That is primordial. The constitutionality guaranteed right of people to have access to public information. Yun ang nilalabag nila. Yung constitutional guarantee na right of people to have access to public information.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kasi ngayon naman wala namang nakakasuhan eh. Nakaalyado ng administrasyon. Magnakaw ka hanggang gusto mong magnakaw, libre ka. Kaya nakita mo tong PhilHealth. Ano raw desisyon ni Presidente Duterte ngayon na iniisip? I-privatize. Pag pinrivatize mo, ano pa habol natin dito sa mga magnanakaw? Wala na lalo. Di ba? Hindi naman yung privatization, ang tanong, nasaan yung pera? Hindi na maibabalik yung pera. Jesus Mariosep, yung mga batas, katulad ng plunder, graft and corruption, tandaan ninyo na hindi lamang naman ang layunin sa pagkakalikha ng batas na yan, magpataw ng parusa laban sa mga magnanakaw. Kung hindi, para mabawi yung ninakaw. Di ba? Lalo mga plunder, lalaki niya, no? Mga kaibigan. Ngayon, ito nga ho nag-file tayo, Channel 13. Naglabasan ito sa dyaryo. Pinalamig sandali. Pagkatapos, tumanggap ako ng subpoena galing sa ombudsman sa kanilang intelligence office. At meron pang babala ron na yun sikreto Lihim daw yun. Hindi pwedeng ibunyag. Ha? Sinomon ako. Ang sabi pa nung gago ron, inaalam daw nila baka hindi naman ako interesado doon sa kaso. Ba't ako hindi magiging interesado, kako? Ako nakapirme. Hindi kasi meron dating kaso rito, ganyan din. Nag-file din, laban din dyan. Kako anonymous yun ako hindi Nakapirma ako Di ba? Kundi mga gago. Tapos wala na. Pagkatapos nun, sa akin ang mga records niyan. Mga kaibigan. Lumabas ito. Halos lahat ng dyaryo. Panahon ni Panot, mga kaibigan. Na wala nangyari. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, huwag tayo maging bulag sa katotohanan. Huwag tayong masyadong naniniwala. At kung naniniwala ka man sa gusto mong paniwalaan, huwag mong ikompormiso ang rule of law. Pag ikinompormiso mo yan, para mong ikinokompromise sa paniwala mo, pati ang iyong bansa at ang lahat ng mamamayan. Kasi inaakala mo matino, di ba? Matino. O ba't wala nangyari doon kung matino? Mga kaibigan. At inimpluwensyahan pa. Alam ko nag-impluwensya yung si Coloma. Mga kaibigan. Sino yung Coloma? Di ba yan din yung nabulgar nitong mayabang na si Locsin tapos tumahimik din si Locsin? Saan? Doon sa printing ng passport, di ba? Mga kaibigan. At saka yung kung ano-anong requirements ang hinihingi. Yun, si Coloma. Ang utak nun. Mga kaibigan. At kumontrata sa printing ng passport. Pero ano nangyari? Meron ba dito sa kasalukuyang administrasyon? Kinasuhan ba nila? Di ba tumahimik din si Locsin? Mga kaibigan? Kaya huwag kayong masyadong maglagak ng inyong paghanga, pagtitiwala. Magiging katulad din kayo nitong mga gunggong. Nitong mga Dutertanings ni Digong nyo
pag ang paniwala ninyo lagi, Kwan, ikinukompormiso mo na. Katulad ng paniwala nila ngayon. Hindi pwede magkamali. Daig pa ang santo. Daig pa mga apostol eh. Di ba yung mga apostol ni Kristo? Mga iba nga doon eh. Makasalanan eh, di ba? Oh. Ito ayaw tanggapin eh. Oh. Mga kaibigan, na lahat mali ginagawa nito, ayaw patanggapin. Ganun din tayo mauuwi. Bakit? Namimili kayo eh. Nangungursunada lang kayo. Kung sino yung pabor sa kursunada ninyo, doon ka lang maniniwala. Walang mangyayari sa atin. Oh. Ako, bakit ko sinasabing ipinaglalaban ng rule of law? Para ang masunod, kung ano yun, nasa batas. Halimbawa, may sakit na talaga itong si Presidente Duterte. Sino dapat pumalit sa kanya? Alangan naman si Bongbong na ipalit natin. Ha? Wala naman siya sa batas. Hindi man siya nanalo. Sino dapat ipalit? Ito si Vice President Leni Robredo. Di ba? Kasi yun ang rule of law. Mga kaibigan, hindi dahil sa siya ang gusto ko, hindi. Para hindi tayo magkamali, doon tayo lahat sa rule of law. Kung ano yung sinasabi, yung wasto, doon tayo lahat. Hindi yung, dahil gusto mo to. Mga kaibigan, para sa iyo, hindi na ito nagkamali. Ang totoo, ako nakadiscovery. Di ba? Ako nagtaya eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Maria Cruz, paborito niya rin daw ang Rino. Masarap yan eh. Di ba? Tsaka pinakamurang liver spread yan eh. Tapos piperwisyon yung mga walang iya kayo. Ano pa bibili ng mga walang pambili? Di ba? Talagang dito, alam nyo mga kaibigan, kulang na lang tayo sa oras eh. Pero sa totoo lang, ito na may nababanggit ko na dati, na napaka-stressful maging Pilipino. Ano? Dahil sa pinagagagawa ng mga gobyerno, panggigipit sa mga mamamayang Pilipino, hindi tinutulungan eh. Ang Pilipino, ginigipit eh. Sipin mo sarili mong mamamayan eh, ginigipit ninyo. Di ba? Kaya stress lahat ang inaabot ng tao eh. Mga kaibigan. Wala na, hindi na makahinga tao. Kung ano yung yun na lang pinaano nila, halimbawa Rino, yun na lang na ipapalaman mo sa tinapay. Wawalang hiyain pa nitong mga kwan. Di ba kayo makaisip ng ibang paraan para kayo magkapera, mga walang hiya kayo, puro kayo mangingikil? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nicolas Valencia, Loida Neri Lau, Junior Dal ng California, Nixon ng Torres, at si Mary Jane ng New York, Stephen Fesalboni, Norma Lasam, si Kajun Mariano, isa pong dating aktor, Edward Pachica, Artworks, Dante Co, Joven Aquino, Salvador Casenas, Buddy Salvador, Ramon Santos, Elbama Villaflor,
ano to, Serbanonena, si Bimbo Gasga Miradora. Si birthday pala ni ni Jermaine Isidro Aguila, binati natin, di ba? Kanina. Mr. Danny Rondon. Ano po yan? Retired na director, producer ng RPN 9, ha? Kapatid ni late Delegate Ernesto Rondon. Lani Liwanag, Jason Montero, Alan Bisedor, Efren M. Ortilla, Rodita Villanya, TC Cuevas, Leticia de la Cruz Pacheco, Pris Joe Lapis, Epi Daag, Aki Iko, Leonor Roy, Ed Arcangel Tamayo, Romualdo Pascual, Ricky Valero, isang basketball player po ng UST, taga Bulacan, ano po, Connie Geng Nagel, Romualdo Pascual, Bella, si Telma Espidillon, Sally Pascual Ronyo. Nabati na natin si Sally. Si Green Guevara, Frank Kiko Samudio Bicol, Hugo Dictado, Evangeline Baloy, Jerby Ikban, Jess Guevara, Marisa Martinez, Mercy Destura, Arnel Estandian, and Isplaki Tony, Alex Portades Camacho, Aton Pabre, Buboy Labago Jr., bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Ombudsman Samuel Martires. Ang bayan ko'y punong-puno ng yak. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig